In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Makabayan, at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon, sa mabuting balita ngayon, nakita natin ang puso ni Jesus nang makita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sapagkat sila ay parang mga tupang walang pastol. Hindi niya sila hinuhusgahan o iniwasan. Sa halip, minahal niya sila at nagpadala ng mga alagad upang gabayan, pagalingin at akayin pabalik sa Diyos. Ganito rin ang paalaala sa atin bilang mga Romano Katoliko. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nalilito dahil sa fake news, galit sa social media, pagkakahati-hati dahil sa politika, at takot dulot ng mga kalamidad, baha, lindol, digmaan,
at iba't ibang pagsubok sa buhay. Madali tayong matukso na magalit, manghusga, o mawalan ng pag-asa. Ngunit, ang tawag ni Kristo ay manatili sa pag-ibig, katotohanan, at awa. Sabi nga sa ikalawang pagbasa sa Roma, tinanggap tayo ng Diyos bilang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung tayo ay minahal at pinatawan ng Diyos, dapat din tayong maging instrumento ng pagmamahal at kapayapaan sa iba. Minsan, kapag may lindol ang tao, ay nanalangin, Panginoon, iligtas mo po kami. Pagkatapos ng lindol, ang tao, balik muna ako sa tsismisan at away sa Facebook. Kapag may bagyo at baha, ang lahat ng tao na apektado, Lord, tulungan mo kami. Pagkatapos gumanda ang panahon, ang tao, sige, mamaya na ulit ang dasal. Nakakatawa man, pero minsan ganito rin tayo. Naaalala natin ang Diyos kapag may problema. Pero nakakalimutan natin siya kapag maayos na ang lahat. Ang tunay na alagad ni Kristo ay nanatiling tapat sa Diyos sa panahon ng biyaya at sa panahon ng pagsubok. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Manalangin tayo araw-araw at dumalo sa banal na misa. Magkumpisal ng regular at mamuhay sa biyaya ng Diyos. Magbahagi ng mabuting salita kaysa tsismis at paninira, lalo na sa social media. Marami sila. Tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Magtiwala sa Diyos kahit may pagsubok, sakit o problema. Maging saksi ng pagmamahal ni Kristo sa tahanan, sa simbahan, sa komunidad, sa pamilya. Tandaan natin, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang biyayang natanggap natin mula sa Diyos ay dapat nating ibahagi sa iba. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo ay tinanggap mo kami bilang iyong mga kaibigan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman sa katawan, isipan, damdamin, at espiritu. Ipagkaloob mo ang agarang kagalingan ni na Monsignor Ismael
Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, at ng aming buong pamilya. Lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Basbasan mo ang lahat ng mga pari, lalo ng aming mga pastol. Ang mga obispo, ang aming kura paroko diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at lahat ng naglilingkod sa iyong pagpalain mo rin ang Pilipinas, ang aming Presidente, Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, ang mga namumuno sa aming pamahalaan, at lahat ng mamamayan upang manaig ang katotohanan, katarungan, at kapayapaan. Kaawan mo ang mga yumao, lalo na si Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mahal sa buhay na pumanaw na. Pagkalooban mo sila ng walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan ng makapangyarihan, pamamagitan ng mahal na Berhing Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, baha, lindol, sunog, digmaan, sakit, aksidente, at anumang panganib sa katawan at kaluluwa. Manatili nawa kami sa iyong pag-ibig hanggang sa wakas. Amen. Panginoon, gawin mo kaming mga manggagawa sa iyong anihin upang sa gitna ng kaguluhan ng mundo, maging ilaw kami ng iyong pag-ibig at katotohanan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!